Ganito ako natutong magbasa at magsulat ng Arabic sa tulong ng mga anak ko. Although sa UAE, nung nagtatrabaho pa ako doon, may alam na ako ng konting-konting Arabic, katulad ng months, ng days, ng numbers, na very important sa trabaho ko. Mas na-educate ako ngayon, lumalalim lalo ang knowledge ko sa Arabic. Hindi ako kumuha ng tutors para sa kanila. Ako ang nag-tutor sa kanila. Imagine niyo yon, isang Filipina na zero knowledge sa Arabic. Ako ang nag-tutor sa mga anak ko. Kasi simple pa lang naman ang pinag-aaralan nila. Nasa alphabets pa lang sila at simple words. So yung mga tinuturo ng mga teachers everyday, yung mga homeworks nila na pipick up ko. Yun lang naman ang gawain namin sa ngayon. Hindi ko alam sa mga susunod na taon. Dahil sa ginagawa ko, para na rin akong nag-aaral ng libre. Wow! Hindi nyo naman kailangan talagang kumuha ng tutor o pumasok sa training or learning center para sa mga languages. Marami naman pwedeng gawin. Katulad ng mag-research kayo, manood kayo ng TikTok, diba, ng mga sa social media. Dahil meron naman akong mga anak na beginners, dahil sa kanila, sa tulong din nila, minsan hindi ko alam ang pronunciation, sila ang nagsasabi sa akin. Hindi ko alam basahin, sila ang nagsasabi sa akin. Ang ginagawa ko lang as a mom, kasi syempre, ikaw magpa-follow up ng mga homeworks at saka ikaw ang magre-review sa kanila. Ayun ang ginagawa ko. Sa libro na to, nagsimula ang aming journey. Lahat ng mga anak ko, zero knowledge sa Arabic. Simula nang matutos lang magsalita o mintindi, ang gamit namin English. Kaya ngayon, struggle talaga kami. Kung interesado kayo matuto katulad ko, marami kayong mabibiling libro na katulad ng ganito, alphabet muna. Pero kailangan ninyo ng taong mag-explain sa inyo kasi mahirap ang Arabic language. Katulad nito, akala mo alif lang siya, pero pwede mo yang basahin kapag nasa word na siya na a, i, u. Depende sa word at sa posisyon. Kaya opportunity na to na ayaw kong sayangin. Imagine ninyo sa edad ko na to, meron pa akong matututunang bagong skill at hindi basta-basta skill, deep skill, proper skill. Kaya sayang kung hindi ko gagamitin, kung hindi ko iti-take advantage. Kahit na nahirapan ako ngayon, pinipilit kong matuto kahit nasa paikipag-usap sa tao kasi kailangan ng practice. Sa simula lang naman mahirap, katulad ko ngayon. Ako ang naghahatid sa mga anak ko sa umaga. Kinakausap ko mga tao doon. Imagine niyo sa simula, talagang nangapa ako. Hindi ko alam ang gagawin. Ako minsan ang umaattend ng meeting. Pinabayaan ako ng asawa kasi kailangan kong matuto. Kailangan kong makasalamuha yung mga tao doon. Kilala na nila ako. Minsan nakikita ko sa mukha nila, parang question mark. Magsasalita ba sila? Tatanungin ba nila ako? Kakausapin ba nila ako ng English o Arabic? Kasi kung ako nahirapan mag-Arabic, sila rin nahirapan rin sila mag-English. So minsan, talagang napo-force silang mag-English. May isa lang naman akong ayaw gawin. Yung maging stupid sa harap nila. Kasi para sa akin, pag nagsasalita ako ng Arabic language, para akong stupid. Kahit alam ko yung sasabihin ko. Pero kapag binigkas ko, parang feeling ko mali. Laging mali. Although sinasabi nila, it's okay kasi foreigner ka. Understood yun. Pero napo-force ako magsalita kapag nakikita ko yung mga tao talaga, may mga tao talagang hindi nila ako maintindihan. Kailangan ko talagang gawin. Kailangan ko magsalita. Wait. May mga anak ko nandito na. Wait. Nandito na sila. Hello! Para mabilis tayong matuto, kailangan araw-araw tayong magpa-practice. Lagi tayong makikipag-usap sa mga Arab people, makikinig ng Arabic music, o kaya manonood ng mga Arabic movies. Ayan, papabilis ang learning process natin. At tandaan din natin na bawat Arab country may iba't ibang dialect. Kaya huwag kayong mako-confuse. Pero pagdating sa pagbabasa at pagsusulat, iisa lang ang gamit nila. Isa lang ang way nila. Lahat sila. Kung interesado kayong matuto, simulan nyo muna sa mga single words, katulad ng numbers. Sa single number, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wahid ithnain, thalatha, arba, khamsa, sita, sabat, thamaniya, tisa, ashara. Kapag nakumpleto nyo na-memorize nyo na, dalawang numbers kayo, katulad ng 11, wahid wa 20, thalatha wa 20. Okay? Kapag okay naman, mag-jump naman kayo hanggang sa 100, hanggang sa 1,000. Tapos, pag-aralan nyo yung mga araw, katulad ng Sunday, yom al-ahad, Monday, yom al-ithnin, Tuesday, yom al-thalatha, Wednesday, yom al-arba, Thursday, yom al-khamis, Friday, yom al-jum'ah, Saturday, yom al-sabt, Sunday, yom al-ahad. Kapag okay na kayo dyan, sa greetings naman. Tapos sa direction. Hanggang sa dumami ng dumami ang alam ninyo. At maging curious na kayong matutong magsulat at magbasa. Kaya nga sa mga Pilipinang may mga Arab na anak na nag-iisip kung saan nila pag-aaralin ang mga anak nila, wag na kayong mag-isip. Pag-aralin ninyo yung mga anak ninyo sa school ng mga Arab people. Kasi malaking advantage, malaking benefits ang maibibigay sa inyo at sa mga anak ninyo. Imagine ninyo, magkakaroon sila ng link sa Arab community at magiging mafe-feel nila at ng tatay nila na connected talaga sila, link sila sa isa't isa. Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ang naramdaman ko dati. Natakot ako. Akala ko hindi makaka-cope yung mga anak ko sa Arab community, sa Arab school. Akala ko mag-struggle sila, pero hindi. Araw-araw may bago silang natututunan. Maganda yung expose sila araw-araw. Basta turuan nyo lang yung mga anak ninyo na maging aware, wag magpabuli, at matuto silang makisama, at lagi silang makipag-communicate. Wag silang umupo sa isang tabi. Makipaglaro sila, makipag-usap sila, kahit na paunti-unti. Madaling matuto ang mga bata. Parang sponge ang isip nila. Kung ano naririnig nila, madali nilang nakaka-catch up. Kaya nga nung in-enroll namin si Tamara, first year, sabi ng admin, mahihirapan daw kasi non-Arabic speaker. Pero, nung na-try nila, first year nag-excellent, second year nag-excellent, doon nila napatunayan na hindi yun dahil sa non-speaker siya, kundi mabilis siyang matuto. At yung mga batang nasa paligid niya, nakikipaglaro sa kanya, nakikipag-usap sa kanya, lahat yun nakatulong sa kanya na matuto ng mabilis na Arabi. At dahil nga sa kanila, ako rin natututo. Paunti-unti, pero nag-i-improve. Natatandaan ko dati, nung first 2 weeks ko pa lang dito sa Egypt, kumukuha kami ng marriage certificate. Alam nyo ba, pinapirma kami sa Arabi. Hindi ko masulat ang pangalan ko sa Arabi. Alam nyo kung ano nangyari? Hindi binigay yung marriage certificate namin. Kailangan namin yun. Napahiya ako kasi ang dami-daming tao sa paligid namin. Nakatingin sila lahat doon sa pinipirmahan kong papel na hindi ko masulat sa Arabic ang pangalan ko. Na-depress talaga ako. Tumingin ako sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, how come? She's a foreigner. Siyempre hindi niya masusulat yung pangalan niya sa Arabic kasi hindi siya nag-aral ng Arabic. Sabi ng asawa ko, sabi ng babae, kailangan niyang isulat ang pangalan niya sa Arabic. Ang tigas talaga lang ng loob niya. Tapos, hindi niya talaga kami binigyan ng papel, ng certificate. Talagang umuwi kami, na-depress talaga ako. Tapos nag-practice na isulat ang pangalan ko. Oh Yun my talaga God. ang hindi ko makakalimutang experience dito sa Egypt. Kasi marami sa kanila talaga hindi marunong magbasa ng English. Bakit ka magsusulat sa harapan nila ng English? Doon naman, naintindihan ko siya. Kaya, dahil nandito ka sa Egypt, kailangan mong magsulat ng Arabic. Ngayon, marunong na ako magsulat. Gusto ko siyang balikan at sabihin sa kanya na marunong na ako ngayon magsulat. Natatandaan mo ba ako? By the way, hindi ko kayo tinatakot. May mga sili lang talagang mga tao. Katulad ng babaeng yun. Kasi nung pumunta naman kami sa ibang ministry, hindi naman nila ako pinilit na pumirma ng Arabi. Pumirma lang ako ng way kung paano ako pumipirma. Pero, advisable pa rin na marunong tayong magsulat at magbasa ng Arabi, lalong-lalo na kung kasal tayo sa isang Arab man. Kasi lahat ng mga documents nakasulat sa Arabi. Hindi naman talaga mahirap. Kailangan lang bigyan ninyo ng interes at panahon dahil kayo rin ang magbe-benefit niyan. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, bigyan niyo ako ng thumbs up.
Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Have a good day. Bye!